Bago po natin simulan to, mag-subscribe po muna kayo sa channel ni Summit Media Philippines. Nasa description po ang link na kanyang video. Huwag mo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ang ating reaction video. Simulan na natin to. Ang title po nito, nakakahiya mga tauhan ng China Coast Guard. Wala palang proper training. Ayun na nga. Simulan na po natin to. Let's do this. Marami sa mundo na isa ang China sa mga alam ng mga nakararami sa mundo na isa ang China sa mga pinakinatatakutang bansa pagdating sa aspetong militar. Ang pagiging agresibo nito sa pagpapatupad ng kanilang batas at maritime claim sa West Philippine Sea ang nagbigay sa kanila ng pagiging ehemplo ng isang bansang may kakayanan na takutin, harasin at maliitin ang mga bansang nagiging sagabal sa kanilang mga plano sa nasabing contested area sa South China Sea. Kabilang na dito ang kanyang mga karating bansa kung saan meron itong katunggalian sa pinagagawang karagatan. Kabilang na dito ang Japan, Pilipinas, South Korea, Indonesia, Republic of Taiwan, Brunei, Malaysia at Vietnam. Halos lahat po sa Indo-Pacific, no? Talagang ganun ginagawa ng China, grabe. Isa rin sa mga nagbibigay kalamangan sa China, kung kaya tinagurian silang berdugo ng South China Sea, ay dahil na rin sa kanilang pagiging disiplinado at milyong-milyong mga kasundaluhan na makapagbigay ng hirang aksyon sa lahat ng mga kanilang mga ginagawang pangharas at pagsuway sa mga banyagang pwersang militar at mga barkong pangisda na nasasakupan ng kanilang kiniklaim na karagatan. Dagdag pa rito ang bilang ng kanilang mga sasakyang pandagat na isa sa pinakamarami sa buong mundo. On papers, ganun po yun, no? Pero po, hindi po natin masasabi yan kung ganyan talaga kapag nagkaalaman na sa finals. Alam nyo na yun. Kaya, ang China po kasi ay magaling pong mangganyan sa mga bansang alam po nilang hindi po pumapalag sa kanila. At ayun, at wala po silang kakampi. Lahat po ay kinakalaban po nila. Kaya hindi po natin alam kung anong kaharapin ng China sa susunod pang mga taon kung sila po ay talagang patulan na po ng ibang bansa. At ito'y makabago na may advanced na mga teknolohiya na kaya magmonitor ng lahat ng mga sasakyang pandagat ng kanyang mga karatig bansa na kayang harapin at itaboy ito sa lahat ng paraan. At alam nyo ba kung bakit Pilipinas lang ang pinupunteriya sa ngayon ng China sa issue? Kasi hindi nga tayo pumapalag. Yun. Siyempre, alam nyo na kapag ang bansang pumapalag, alam nyo na, hihinto talaga yan dahil alam nila na pumapalag sa kanila. At tayo ay mulat sa pool lang ginawa sa atin ng China yan. Never po tayong dumepensa. Alam nyo yan. Tayo po ay laging iwas ng iwas sa kanila. Hindi po tayo dumidepensa sa ating EEC. Kaya sana po no mapag-isipan o tagumpayan na po ng ating PCG o kung sino man pong ahensya ng gobyerno no, na mag-decide na magpasama na po tayo sa US kasi hindi po talaga natin kaya ng one-on-one lang ang China. Sa West Philippine Sea at bakit tahimik ang ibang mga karagatan na sinasakop din ng China sa kanilang 10-dash line na hindi kinikilala magpahanggang sa ngayon ng United Nations. At bakit hindi nagiging agresibo ang tugon ng China sa mabilis na pagpapalawak ng Vietnam sa reclamation ng lupa nito sa Spratly Islands na tahimik sa ngayon. At ito'y malaking kaibahan sa lalong iginiit na tugon ng Beijing sa Pilipinas. Kasi nga, yung ibang bansa pumapalag, kaya ganun po. Alam nila na hindi sila basta-basta dun eh. Tayo ang hindi pumapalag na bansa, kaya tayo po yung pinag-iinitan yan, yung China. Bagamat nagkaroon ng ilang sagupaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas sa paligid ng pinagtatalo ng mga bahura sa West Philippine Sea nitong mga nakaraang buwan, walang naitalang mga pagkakataon na sinusubukan ng Beijing na pigilan ang mga aktibidad ng Vietnam. Sinabi ng mga analyst na iba't ibang mga diskarte ay nakasalalay sa ilang mga kadalanan, kabilang ang pampolitikal na relasyon sa pagitan ng China at ng Vietnam, ang mababang diskarte ng huli at ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at ang ilan sa mga nadiskubre ng Vietnamese forces sa kakayanan ng China Coast Guard at ang kinatatakutang People's Liberation Army o PLA ng China.
Saka ito yan siyempre alam ng China ang history ng Vietnam. Nasa history na po ang Vietnam talaga na hindi basta-bastang bansa ang Vietnam. Nasa history na yan. May napatunayan na yan. Hindi nila pa pwedeng basta-basta hamunin ang Vietnam dahil ibang level po ang Vietnam. No? Totoo po yan. Real talk. Tayo po ay, kung tutuusin ay, hindi po tayo nababakante sa mga labanan. Pero alam nila kasi na mahina po tayo. At ginaganyan-ganyan po tayo ng China dahil nga, yun nga, mulat sa pool kasi hindi tayo pumapalag, hindi tayo dumidepensa sa ating EEC. Kaya tayo ang pupukulin talaga ng China. Sa ibinalita ng isa sa pinakamalaking media company ng Vietnam na BN Express nito lamang December 2023, kanilang inilahad ang ilan sa mga nadiskubre nila sa mga tauhan ng China na nakadeploy sa South China Sea, kung saan maraming tao nang nakakasagupa ng Vietnam Coast Guard at mga mangingisda nito ang ilan sa kanilang mga pwersa militar, partikular na dito ang China Coast Guard at ang ilang mga militia vessels. Sa mga pagkakataong nahuhuli ng China, ang ilang mga mangingisdang Vietnamese sa South China Sea, hindi maiwasang nagpapalitan ito ng mga impormasyon tungkol sa kanilang mga misyon at mga ginagawa bilang mga mandargat. Inamin mismo ng China Coast Guard na kulang ang kanilang physical training tulad na lamang ng pagdalangoy at pananatili sa tubig. So, paano na yan? No, hindi lumangoy, hindi pala nila alam. Tapos ang lakas ng loob nila na gumawa ng ganyan sa ating teritoryo, no? Tayo, ang ating mga kasundaluhan ay alam po lahat yan. Batak po ang ating mga kasundaluhan. Isipin nyo, no? Kung ang magiging labanan ay harap-harapan, no? Hindi po dyan sa dagat, ay kung talaga sa ground. Nako, pupulutin sa kangkungan itong mga chekwang to. Hindi po nila kakayanan yung ating mga mga kasundaluhan at ang ating mga musang. Real talk po 'yan. Proven na po ang mga musang natin. Kung kaya, karamihan sa kanila ay takot na tumalon sa karagatan sa nasabing balita ng BN Express na may titulong Lack of Proper Trading of China's Military Force Exposed. Hinayag nito na nagkakaroon ng pagbabago at reshuffle sa mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army. Yung iba kasi dyan, karamihan, alam niyo naman kapag ganyang bansa, napipilitan lang silang sumali sa mga ganyang pero wala po sa puso nila yung pagsali sa pagiging sundalo nila. Hindi po katulad sa atin, mismong tayo na tao na gustong sumali dyan sa Armed Forces of the Philippines ay nasa puso o gusto mo talaga na sumali. Sa kanila po kasi pilitan yan Kaya ganyan din po yung nangyayari po, di ba, dun sa sa Russia na talagang sumusuko yung kanilang mga sundalo dahil wala sa puso nila, duwag sila. Kumbaga, hindi sila capable na ipagtanggol ng kanilang inambayan. Ganun yun. Para matugunan ang kanilang problema sa loob ng kanilang hanay, lalong-lalo na sa pagbibigay ng kasanayan sa kanilang mga tauhan. Kumpirmado nga na basic training lamang ang nakukuha ng kanilang mga crew at personal na nagmabando sa kanilang mga Navy fleet, partikular na dito sa South China Sea. Paano na yan kung talagang magkaalaman na? Wala na, baka isang dalawang araw o isang linggo lang tapos na. Nag-back out tayo mga yan, nagpulasan na kung ganyan. Isipin nyo, paglangoy pa lang hindi nila alam. Ayaw nilang mag-training na maayos. Paano pa kaya kung, nako, China. Ayon sa isang mapagkatiwalaang source ng Vietnam Coast Guard, umaasa lamang ang karamihan sa mga sundalo ng China sa kanilang mga makabagong sandata at gamit kabilang na dito ang mga most advanced technology na kanilang ginugugol sa lahat ng kanilang mga kasundaluhan, partikular na dito sa kanilang China Coast Guard na nagbabantay sa South China Sea. Yan din ang hirap kapag sumasalalay sa teknolohiya. Nawawalan na rin ng isa-isa yung physical training kasi nga alam nila na hindi na kailangan na sila pa mismo pumunta doon sa para makipaglaban dahil meron na nga mga AI technology, puro barko na, ganoon na po iisip nila, puro drone. Kaya napabayaan po nila yung physical activity o physical training. Samantalang po sa atin, batak po ang ating mga sundalo sa physical training, Kung naano nyo po yung mga training pa lang bago ka makapasok bilang musang, grabe po yung training, talagang ang hirap makasurvive, For example lang po to, halimbawa 100 ang nag-apply.
o nag-training, 3 lang o 5 lang ang makakapasa sa sobrang hirap ng training po ng ating mga kasundaluhan. Ganun po katindi at ganun kahirap. Kaya pag nakagraduate ka o nakapasa ka sa training po natin sa bilang sundalo ay sobrang sobrang ang galing mo na at ang tikas at ang tibay ng dibdib mo na nun kapag nakagraduate ka. Gayunpaman, pinanindigan ng Vietnam na sa oras na guluhin sila at bantaon ulit ng China sa kanilang teritoryo at mga nasasakupang isla sa South China Sea, hindi ito mag-aatubiling. Haharapin nila ito at lumaban kung kinakailangan. Maraming beses nang natuto ang mga Vietnamese sa pakikipagsagupaan nito Tama. sa mga puwersa ng China sa South China Sea. At ang isa sa mga hindi malilimutang naging karanasan nila sa People's Liberation Army ng China ay noong minasakyer ng mga ito ang kanilang mga tropa na nakaistasyon sa Johnson Reef. Saka ang mga Vietnamese, talaga matapang talaga sila. Real talk po yan. Kaya nga, di ba nasa history na sila, although ganun yung nangyari noon. Pero nahihirapan ang US forces po talaga doon po sa Vietnam. Dahil po sa mga taktikang ginawa ng mga Vietnamese, lalo po yung mga trap po nila, doon po sila mahusay. At talagang hanggang huni talaga laban po yung mga Vietnamese. Ganun po ang ugali nila. Kaya wala pong sasantuhin niya kahit sinong bansa pa yan, kahit na gaano pa kalakas yung bansang yan, lalaban yan hanggang huli yung mga Vietnamese. Nangyari ito noong March 14, 1988 kung saan pinaulanan ng bala mula sa mga barko ng China ang tropa ng Vietnam na nagresulta sa pagkalubog ng 2 barko nito at pagkamatay ng 64 na sundalong Vietnamese. Ooh. Magpasa hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakakalimot ang karamihan sa Vietnam Tama. sa ginawa na ito ng mga tropa ng China sa kanilang mga kasundaluhan at nagpapaalala lamang ito na kahit kailanman hindi dapat pagkatiwalaan ang China Yes. pagdating sa pakikipag-usap nito sa South China Sea. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today. Ayun lang po, atin po nagawa ng reaction video. Napakagandang video nito ni Summit Media Philippines. Pag-subscribe ka sa kanyang channel, nasa description ang link ng kanyang video. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Like this video, comment down below kung anong saloobin mo sa napanood nating video ni Summit Media Philippines. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out.